Kay BP Sara, mga kababayan. Oh, naku, hindi na yata humingi. Hindi na humirit ng 2 billion na. June 17, balita ng Bombo Radio. Tama ba? Bombo Network. Oh, hindi na humiling ng 20 million. BP Duterte hindi nahihirit ng taas ng budget sa 2026. Kasi mga boss chief amo sir, no? Nung panahon na humihingi sila ng budget, 2 bilyones, 2 billion mga kababayan. Yun po, kung naibigay yun, nasabi ni Marcoleta, hindi na po ba natin gagalangin ang nakaugalian dito sa Kongreso? Na kapag humingi ng budget ang presidente at vice-presidente, hindi na tayo magtatanong, wala nang question. Ganun ba ang gusto ni Marcoleta? Di ba? Kumbaga, ang laki-laki, 2 billion. First time in the history ng Pilipinas. Mano ba namang, Madam, 700 plus lang yung hinihingi mga pondo ng mga nakaraang mga vice-presidente. 700 million lang. Bakit po 2 billion ito? Maari nyo po bang ipaliwanag? Saan po mapupunta yung extra na 1.3 billion? Ano po ba nangyari doon sa pondo ng mga nakaraan? Saan po ba nagastos? Ayaw yata ni Marcoleta ng ganun. Kasi ang gusto niya yung nakaugalian. Walang tanong-tanong. Eto nga, nawawala na yung mga pondo Tas ganun pa din ang style. Di po ba? At ang mga nakita doon, mga bossing, base na po kay Coco Pimentel, kung di ako nagkakamali, no? Doon sa 1.3 extra na hinihingi, mga bossing, isa doon yung 100 million para doon sa mga advisor ni Inday Sara Duterte. 100 million sa mga advisor ha. Pangalawa mga kababayan, yung mga DSWD, may kopya, may parehas na proyekto din ang vice-presidente. Bakit nung kay Atty. Leni Robredo, hindi naman ganong kalakihan ng budget, pero nakakaano pa din sila. Nakakapag, ano ba yun? Yung angat buhay sila. Di po ba? Ngayon siguro, nahiya na si Vice-Presidente. Hindi na ako hihingi ng budget. BP Duterte hindi nahihirit ng taas budget sa 2026. Wag na, hindi na ako hihirit. Nakakahiya na. Baka nahalata na. Walang magiging pagbabago sa budget ng Office of the Vice President. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung ano ang inaprubahan na budget ngayong 2025 ay hindi na nila babaguhin hanggang sa susunod na taon. Kasi po, kwentado naman din po yun Ano po, kaya ganyan yung mga budget ng mga nakaraang vice-presidente, kwentado na ho nila yan at ganyan lang talaga. Nung meron silang mga pasobra, padoble trabaho lang. Sabi ni Rosewin Isidro, meron pa pala siyang hiya. Sabi ni Neng Gigi, mapunta lang yan, confi fund sa legal fees ni Digo. Naku po, yun nga. 150 million per month, sabi yata ni Trillanes. In ilang buwan ho? Grabe, ang laki. 150, 2 buwan. 6 na buwan, 900 million. Diba? 7 buwan, 1 billion. And 50 million. Laki po? Diyos ko, kayo na po ang sumagot dyan sa comment section kung saan po nila kinukuha yung pambayad na ganung kalaki sa abogado. Base po kay dating Senador Trillanes, mga kababayan. Dakuin natin, ano po ba ang sabi nung isang senador na uupo po sa 20th Congress, mga kababayan? Ito pong si Bam Aquino. Ano sabi niya? Dapat matuloy. Impeachment trial, dapat ituloy sa 20th Congress. At ako ang nakikita ko dito, mga kababayan, is pondo ng bayan to No? Kaperahan ng bawat Pilipino to Ikinakaltas ito sa bawat isa sa atin, mga bossing. Diba? Ikinakaltas sa bawat isa
ito. Kaya hindi dapat idinadahilan dito, ay hindi na pwedeng ituloy, no? From 19th to 20th Congress hindi na dapat ituloy, no? Kasi ganito, ganyan. Mahalaga po at importante pong parte ito, mga kababayan, lalong-lalo na po ng ating bayan. Pag ito po lumusot at hindi man lang dumaan sa trial, mga bossing, tandaan nyo po, mas madaming mga nakaupo sa gobyerno ang iisipin nila, nako, kapag ka madami pala tayong friends doon sa Senado, ligtas na tayo doon sa impeachment kasi madami silang magtatanggol. At sa Senado pa lang, pipigilan na nila. Di ba? Ganyan po ang iisipin, mga kababayan. Sabi dito, Senator-elect Bam, impeachment trial dapat ituloy sa 20th Congress. Dapat naman po talaga. Dahil ang corruption po, ang numero uno na problema ng ating bansa po. Hindi dapat hayaan na walang mangyari dyan. Binigyan natin ng karapatan o karampatang parliamentary courtesy ang 19th Congress sa mga huli na itong araw. Pero malinaw na ang 20th Congress ang kinakailangan gumawa ng nararapat nitong tungkulin saad ni Senator-elect Bam Aquino. Ituloy dapat. Mawawalan ng tiwala ang bayang Pilipinas sa mga senador po. Kapag kayan ay hindi natuloy. Ang sigaw ng mamamayang Pilipino, 90% ng mga Pilipino ang isinisigaw ho, mga bossing. Gusto naming malaman kung ano ang sagot sa impeachment. Kung ano ang sagot doon sa mga nawawalang pondo. Gusto naming malaman ano tumatakbo sa isip ni Inday Sara Duterte doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Asawa ng Pangulo, pinsan ng Pangulo. Sabi ni Rose Win Isidro, pinagpipilitan ni Tolentino na hindi na daw pwedeng tumawid sa 20th Congress. Para naman pong napakababaw na dahilan po yun, di ba? Para pong napakababaw na dahilan ho, mga kababayan. Yung, hindi, wag na nating wag na nating litisin yan kasi hindi na pwedeng tumawid sa 20th Congress. Dito po sa mga corrupt na mga government official po na uubos ang pondo ng bayan na sana po yung mga pera na yun ay gagamitin po upang makatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Pero ano po ang nangyayari, mga bossing? Nawawala po, bulto-bultong pera. Nawawala po. Imbis na makatulong, imbis na tumubo, mas bumalik ng mas madami, hindi. Biglang napupunta na lang po sa bulsa ng mga politicians po. Yan ang kailangan nating masolusyonan. Yan ang problema ng bayan. Bilyon-bilyon, milyon-milyon, 125 million. Di po ba? Ang laki pong kaperahan yan na makatutulong sa ating bayan. Para tumubo. No, para gawing tulay o para gawing kung ano man, para makapagpabili sa transportasyon. Tapos sasabihin lang ng Senado, hindi na kasi pwedeng tumawid ng 20th Congress No? Pwede po. Sabi ng mga eksperto, ano po, mga kababayan, continuing body ang Senado. Hindi yung stop na pagkatapos na yung Congress na yan. Kung gusto po nating masolusyonan ang ating bayan, kailangan matuloy po ang impeachment. Dahil po dito nakasalalay, mga bossing ng ating bayan. No? Dito po nakasalalay. Kapag ka hindi natuloy ang impeachment nga naman ho, mga bossing, hindi tinrial yan, naku po. Asahan nyo po, ang korupsyon sa ating bayan, lalong lalala po. Lalong lalala. Di kung akwit, di akwit. Nandiyan naman yung mga nandiyan naman yung mga senador ninyo.
'Di ba? Ang gusto lang ng mamamayang Pilipino, marinig po, madinig yung mga ebidensya. Marinig yung mga ebidensya. Ito po, itong parte na 'to, itong 3 taon na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, crucial nga naman po talaga na maituturing mga bossing. Bakit po? No? Like example, impeachment na lang. Pagka yan, hindi na isulong, hindi man lang nadinig ng mamamayang Pilipino, asahan nyo po, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, mas marami pa pong mga korap ang lalong magiging korap. Kakaibiganin lang yan yung mga senador, kakaibiganin lang yan yung mga makakatutulong sa kanila para hindi sila magalaw. Ano po? Sabi ni Senator Coco Pimentel, we will rise together or we will fall together. No? Iisang bangka lang tayo, iisang sasakyan, iisang eroplano tayo. Pag nag-failed si Pangulong Bongbong Marcos, ang akala yata ng mga DDS naku, kayo lang ang failed, kami hindi. Isang bansa tayo eh. 'Di ba? Isang bansa ho tayo eh. Na dapat ang hinihiling nila, ang dapat mangyari umangat ang Pilipinas. Pero hindi po sila kagaya ng mga kakamping. Kasi ho yung mga kakamping, mga bossing, ang kakamping po, ang style nila, no? Kapag ka hindi pabor kapag ka hindi kaparehas nung way ang gustong tahakin, nagsasalita yung mga yan. Pero kapag ka, naku, okay naman pala yung gustong tahakin ng gobyerno na ito, kaparehas, no? Ito may pag-unlad din. Suportahan natin. Yung mga DDS hindi ho ganun eh. Basta ang gusto ho nila, mga kababayan, ayaw namin kay Bongbong Marcos. Yun na yun. Kahit maganda pa ang ginagawa ni Bongbong Marcos, ayaw pa din namin dyan. Sisirain pa. Kagaya na lang ng 20 pesos na bigas eh. Sinisira pa nila.